Ngayon, ating pag-usapan ang isa sa mga akdang pampanitikan na ang nobela. Ang nobela ay isang mahabang kataang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila. Isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay. Pag-uusapan naman natin ang mga elemento ng nobela. Una, ang tagpuan. Ito ang lugar at panahon ng mga pinangyarihan. Pangalawa, sila ang nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa nobela. Kasunod, ang banghay, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pananaw, panauhang ginagamit ng may akda. Una, kapag ito ay kasali sa akda ang may akda. Pangalawang pananaw, kapag ang may akda ang nakikipag-usap. Pangatlo, batay sa nakikita o obserbasyon ng may akda. Ang kasunod ay ang tema. Ito ang paksang diwang binibigyang diin sa nobela. Ang damdamin. Ito ang nagbibigay kulay sa mga pangyayari. At ang pamamaraan. Dito nakikita ang estilo ng manunulat o ng author. Ang kasunod ay ang pananalita. Ito ay ang dialogong ginagamit ng may akda sa kanyang isinusulat. Ang simbolismo naman ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, sa bagay, at pangyayari. Narito ang mga halimbawa ng nobela. Una, ang No Limitangere ni Dr. Jose Rizal. Ang pangalawa, El Filibusterismo na ginawa pa rin ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang Banag at Sikat ni Lope K. Santos. Ang Dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Ang Pamilyang Hindi Lumuluha ni Bob Ong.